babayarin mo sa upa? Wala ka na bang pangarap para sa amin ng anak natin? Hindi mo na ba kami mahal? Ang dami mong drama. Ano gusto mo? Patayin ako ng pinagkakautangan ko? Kung nagtatrabaho ka, hindi mangyayari to sa'yo. Kaso tamad ka, sugarol pa. Gaga! Tuloy ka! Ha? Naluluntok ka na ngayon! Dahil ang dasal mo! Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May mga taong inaabuso ang ginhawang natamo. At kahit mahal sa buhay ay nagagawang pabayaan. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni George sa ating dunang sa kanyang panahon. Ano? Bakit mo naman ginawa yan, George? Ni hindi mo man lang sinabi sa akin. Malaki utang ko sa sugalan na dapat kong bayaran, Femi. Kaya binenta ko ang kotse. Saka, bakit ka ba nagagalit? Mana ko naman yun sa mga namatay kong magulang, ah. Ginagamit ko rin yun sa pagtatrabaho ko. O, di mag-commute ka na lang. Ano? Mag-taxi. Wala ka talagang awa sa akin. O kaya mag-ipon ka. Para kahit second hand na kotse, makabili ka. Hindi yung umaasa ka sa minana ko. Sakit mo naman magsalita. Parang hindi mo ako asawa. Bakit ikaw? Di ba ikaw yung dapat bumuhay sa amin ng anak natin? Pero hinaasa mo sa kita ko ang lahat ng pangangailangan natin. Na hindi ka man lang gumawa ng paraan para matupad yung mga pangako mo sa akin nung bago tayo ikasal. Sinabi ko na sa'yo, malaking utang ko sa dalawang sugalang pinupuntahan ko. At kailangan bayaran ko yun para hindi ako madisgrasya. Huwag ka lang umangal! Galit na galit talaga ako sa kanya, Hazel. Parang hindi niya na ako pinapahalagahan. Mula binata pa si George, di ba mahilig na talaga siya magsugal? Oo. O sa kabila nung nagpakasal ka pa rin sa kanya. Akala ko magbabago siya. Kaso lalo pa siyang nalulung sa bisyo. Nang namatay yung mga biyanan ko. At may manahin siya sa mga yun. Dapat kasi, hindi ka na lang nagpakasal sa kanya, Femi. Gary, Huwag ka sanang magalit kung narinig ang pag-uusap nyo, ha? Yayayain ko sana kayo mag-lunch, eh. At doon ko narinig ang kwentuhan nyo. Oh my gosh! Lunchtime na pala. Halika na, Femi. Kumain na tayo. Oo nga naman. sige na. Mauna na kayo. Kalimutan mo muna kahit sandaling problema mo sa asawa mo na makakain ka at makapagtrabaho ng maayos. Bilib na ako sa'yo, George. Pero wala nagawa si Femi nang ibenta mo ang kotse mo. Sabi ko naman sa'yo, Rex, hindi sa obra sa akin, eh. Mana ko yata yun. Pero teka, paano yun? Nagtataksi na lang siya, gano'n? Uy, kaya naman niya yun, eh. Kahit nga mag-jeep, eh. Ikaw talaga, oh. Pre, huwag ka magagalit, ha? Pero parang hindi mo na mahal ang business mo, ha? Sa totoo lang, Rex, mas masaya ako pag nasa kasino. Ay, lako. Tara na! Nangangati na ako maglaro. Mabuti naman. Naalala mo pa kung saan yung bahay mo, George? Remy, pwede ba pagod ako, ah? Huwag mo akong bungangaan. 3 araw kang hindi umuwi. Pagkatapos yan ang maririnig ko sa'yo. Bakit saan ka napagod? Sa kasino o sa babae mo? Wala akong babae. Antok na ako. Galing kami ni Rex sa kasino. Kaya pwede ba, matulugin mo na ako. Kailan ka pa magbabago? Kailan mo titigilan yung bisyo mo? Lumalaki ng anak natin. Ganon din yung pangangailangan niya. Kailangan ko ang tulong mo. Bullshit na buhay to, oh. Buti pa hindi ako umuwi. Makaalis na nga lang. O yan, ganyan.
Ganyan ka kapag nasasabihan. Lumalayas! Punong-puno na talaga ako sa kanya, Hazel. Pinagsisisihan ko nga bakit nagpakasal pa ako. Punong-puno ka na. Pero magkasama pa rin kayo. Ayoko lang kasing mawala ng amang anak ko. Pero hindi rin nagiging masaya ang anak ninyo. Dahil sa lagi ninyong pag-aaway. Ano bang gagawin ko? Gusto ko sana magbago siya. Sa kanya dapat mag-umpisa ang kanyang pagbabago. Kaso nga ayaw niya eh. Wala, adik na siya sa sugal eh. Ang magagawa mo na lang ay iayos ang buhay ninyong mag-ina. Alam mo, hiwalayan mo na yan para matahimik ka at makapagtrabaho ka na maayos. George, mabuti dumating ka na. May nagpunta dito kanina, Mysterious ang pangalan. Ang sabi, siya na raw ang may-ari nitong bahay at lupa. George, ano ba to? Totoo sinabi niya. Ha? Pati itong tinitira natin, binenta mo? Ay, saan na kami ngayon titira? Uupa na lang tayo ng maliit na bahay. Ano? Total, wala naman tayong sasakyan eh. Mabuti yung maliit na bahay, mura lang. Makakaya mo ng bayaran yun. Ano? Ngayon ako pagbabayarin mo sa upa? Oh, Wala ka na bang pangarap para sa amin ng anak natin? Hindi mo na ba kami mahal? ang dami mo naman drama. Ano gusto mo? Patayin ako ng pinagkakautangan ko? Ikaw nagtatrabaho ka, hindi mangyayari to sa'yo. Ay kaso tamad ka, sugarol pa! Gaga! Aray ko! Nanununtok ka na ngayon! Dahil ang daldal mo! Ito ang una at huling panununtok mo sa akin, George. Hindi mo na ito magagawa uli! Ano ibig mo sabihin? Iiwan ka na namin ni Junior! Tita Pilar, iniwan na namin siya. Sobra ng pagtitiis ko. Ayoko na. Sobra. Naunawaan kita, Femi. May magagawa nga lang sana ako para magbagong pamangkin ko. Ginawa ko na. Ang hirap kasi, pati ako ayaw pakinggan. Hoy, sana kayo tutuloy ngayon ng aking apo. Sa amin po. Sinabi ko na po kina Inay at Ita yung nangyari. Dumaan lang ako dito sa inyo para nga ipaalam ang lahat. Kung kailangan mo ng tulong, Iha, tawagan mo ako, ha? Huwag ka mahihiya. At handa akong tulungan kayo ng aking apo. Nakatira, George? Well, ang liit dito ah. Ayos lang yun, Rex. May banyo naman dito sa loob ng bahay eh. Ang mahalaga, mura ang upa rito. At higit sa lahat, may pangkasino ako. Sa bagay nga. Pero teka, hindi ka ba nalulungkot? Mag-isa ka na lang. Hindi. Buti nga tahimik na eh. Wala nang makikialam sa lahat ng gusto kong gawin. Hoy, teka. May sinabi nga pala si Greg eh. Oh. Yung isa natin tropa, hiring daw sa kumpanya nila. Baka gusto raw natin mag-apply. Tutulungan niya tayo. Ba't ako mag-a-apply? May pera pa naman ako. Ha? Abala lang yung trabaho niya sa pagkakasino ko. Yan ang gusto ko sa'yo, pre. Pareho tayo ng pananaw. You mean, mag-a-abroad ka kasama ni Gary? Ipapasok niya ako sa company ng tita niya sa Hong Kong. At doon din siya magtatrabaho. Wawa! Magkasama kayo? Sinagot mo na ba siya? Hindi pa. Pero aaminin ko,
May nararamdaman ako para sa kanya. Paano na si George? Nung makipaghiwalay ako sa kanya, kasabay nun, naglaho yung feelings ko. Kasalanan niya yun. Sa bagay, tama ka. Itinula ka niya para lumayo sa kanya. O, edi malaki ang chance na maging kayo ni Gary. Kung makapaghihintay siya na maghilom ang sugat sa puso ko na nilikha ni George. Tita Pilar, Tinawagan ako ni Rex. Sinabing, dito ko na nga raw nakatira at may sakit. wala na po akong pang-upa sa bahay, tita. Ano ba naman kasi itong ginawa mo sa buhay mo, iho? Inubos mo lahat ng kabuhayang minana mo sa iyong mga magulang. Ni hindi ka nagtrabaho. Nagsisisi na ako, tita. Dahil sa pagkalulong ko sa sugal at pagiging tamad, hindi ko na rin maipagamot ang sarili ko. Pati pamilya mo na wala sa iyo. Ang anak niyo ni Femi, nasa mga magulang niya. Siya naman nagtatrabaho sa abroad. Mag-isa na ako ngayon, tita. Ano pa ang silbi ng buhay ko? George, ipagagamot kita. At kapag magaling ka na, magtrabaho ka, magbagong buhay ka na, maging masipag. Malay mo, baka sakaling kapag nagbago ka na, muli mong mabuo ang iyong pamilya. Maraming salamat po, Tita Pilar. Maraming salamat po. Ang katamaran at kalayawan ay naghahatid sa tao sa kapahamakan. Kaya marapat na ito'y layuan upang di masira ang magandang sinimulan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Susan Robles. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Wala naman akong inasam, kundi ang makatagpo ng lalaking magmamahal sa akin ng totoo. Ang problema nga, inaanakan lang kayo ng mga natatagpuan ninyo. Pagkatapos, basta na lang kayo tatalikuran. Kaya sana itigil nyo na yung obsesyon ninyo sa kahahanap ng lalaking akala ninyo hahangaw sa inyo sa kahirapan. Pero hindi pala. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Paano nga ba magiging malakas para sa kahinaan ng isang minamahal? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Cindy sa ating dulang sa kanyang panahon.
Hindi! Eto ako! Oy! Harold! Oh! Eto na yung isang banyerang bangos mo. Bayad na yan. Nabunuhan ko na eh. Kaya sa akin ka na magbabayad. Ay, naku, salamat talaga, Harold. Buti na lang pinagreserba mo ako na isang banyera. Kung hindi, wala na talaga akong aabutang bangus na makabibili dito sa Fishport. Tanghali na eh. Kailangan talaga maaga ka sa pamimili rito. Oo nga. Yung iba nga dito na natutulog eh sa pag-aabang ng kanilang mga paninda. Kasi naman hindi rin ako makaalis ng maaga sa bahay. Alam mo na, ang dami kong obligasyon. Kaya, salamat talaga palagi sa pagmamalasakit mo, ha? Okay lang yon. Lagi naman ako nandito sa Fishport eh. Kaya lagi kitang may pagre-reserba ng mga paninda. Nasa na yung inarkila mong tricycle? Para maisakay ko na itong mga bangus mo. Ay, dun, sa may gilid ng Fishport pumarada. Tara! Magda! Hoy, Magda! Ah, yan ka na naman, Ising. Kukulitin mo na naman ako eh. Positive ka nga ba o negative? Di pa nga ako nagtitest. Wala pa akong pambili ng test kit. Basta pag positive, sabihin mo agad sa akin, ha? Para makahanap din agad ako ng buyer. Oo na. Sige na, umalis ka na. Nakakalibadbaran ako sa pagmumukha mo eh. Basta maghintay ka lang, kukontakin kita. Naintindihan mo? Oh, gabi na. Bakit nakamukmuk ka pa dito sa hagdan, Obet? At saka, bakit may pasa ka sa mukha? Nakipag-away ka ba? Kinantsawan kasi ako sa labas eh. Na magiging kuya na naman daw ako. Dahil buntis na naman sa inay. Ano ba naman yan sa inay, ate? Ang tatanda na natin, wala pa rin tigil sa pagpapabuntis kung kani-kanino. Nakikipag-away tuloy ako dahil sa kanya eh. Totoo ba yung sinasabi mo? Oo. Dinatan ko nga kaninang suka ng suka sa may lababo eh. Nasaan ngayon si inay? Ando sa kawarto niya. Nakahiga sa papag niya. Nanlalata na kasusuka. Nay! Nay! Buksan niyo nga yung pinto! Mag-usap tayo, Nay! Ano ba yun, Cindy? Kung makakato ka naman, halos gibain mo na tong pinto ng silid ko. Inay, umamin ka. Buntis ka na naman? Oo. Bakit? May problema? Nay naman! Hindi ka na ba talaga titigil sa pagpapabuntis kung kani-kanino? Yung dalawang ipinanganak mo nitong nakaraang magkasunod na taon, ni hindi namin alam ni Obet kung saan mo dinala. Tapos eto, buntis ka na naman? Pinagbili ko nga sa incheck, di ba? Huwag ka mag-alala. May bayar na si Ising sa pinagbubuntis ko. Kaya hindi madadagdagan yung mga pakainin mo. Yun nga ang masama, Nay eh. Ginawa niyo ng negosyo yung pagbubuntis ninyo. Bakit pa parang hindi niyo alam na malaking kasalanan yung kinasanayan yung yan? Bakit mo ba kasi ko pinakikialaman? Ay, mag-asawa ka na rin. Para yung sariling buhay mo na lang ang pakialaman mo. Ano, ha? Bitiwan mo ko. Hindi. Alisin mo yung pagkakasakal mo sana dahil kung hindi, tatadyakan kita. Bibitiwan ko lang kayo. Kapag nangako kayo sa akin, hindi nyo napapatulan ng kahinaan ni Inay. Yung nanay mong nangakit sa akin, siya nagbigay ng motibo. Ano Huling gagawin ko? babala na ito, Mang Bianong. Kapag nalaman kong pinakailaman nyo pa rin si Inay, babasagin ko ng pagmumukha nyo. Ikadena mo kasi nanay mo. O kaya pagsuotin mo ng chastity belt. Ano? Para hindi na mabuntis na kung sino-sino. Masyadong masamang bunganga mo! Ha? Ising, saan mo ba talaga ako pa?
paanakin. Masakit ng balakang ko. Hirap na ako sa kalalak. Doon sa nakita ko barong-barong sa gilid ng highway. Wala nakatira doon. Kaya safe tayo doon. Sigurado kang kahit sino walang nakasunod sa atin, ha? Oh, wala. Mahirap na. Baka masundan pa tayo dito ni Cindy. Mapupulilyaso tiyak yung mga plano natin. Wala sabi eh. Maniwala ka sa akin, Magda. Ha? Ising, sandali. O ano? Teka, nararamdaman ko basta pumutok na yata ang anubigang ko. Ay, teka, pinili ko! Kailangan makarating muna tayo sa barong-barong. Ano ka ba? Ang anak na yata ako, hindi ko na kaya. Lalabas na yung bata. Ayan na, lalabas na sa luhi. Ayan! Ay, Diyos ko ha! Paano ko masasaluhin ng anak mo, Magda? Ginagawa niyong biro ni Aling Ising ang buhay. Mabuti na lang may mga barangay tanod na nagawi sa barong-barong sa highway. Nadala ka agad kayo dito sa ospital. Pati na yung sanggol na isinilang niyo. Alam mo kung bakit ako nagkakaganito. Nay, hindi tama. Hindi tama na kapag iniwan kayo ng lalaki nakabuntis sa inyo, ipalalaglag nyo o ipagbibili nyo na lang ang sanggol na dinadala nyo. Para sa kaalaman nyo, Nay, diniretso ko na rin yung buyer ng sanggol na kausap nyo ni Aling Ising. Wala naman akong inasam. Kundi ang makatagpo ng lalaki. Magmamahal sa akin ng totoo. Ang problema nga, inaanakan lang kayo ng mga natatagpuan ninyo. Pagkatapos, basta na lang itatalikuran. Kaya sana, itigil nyo na yung obsesyon ninyo sa kahanap sa lalaking akala ninyo ay hahango sa inyo sa kahirapan. Pero hindi pala. Cindy? Iniisip ko talaga kung ikaw nga yung nakita kong nakaupo dito sa sulok ng fishport eh. Gabi pa lang ah. Bakit nandito ka na? Dito na ako magpapalipas ng gabi, Harold. Teka, umiiyak ka ba? Bugtong-bugto yung mga mata mo eh. Sinay kasi. Nanganak na naman. Ang nakakainis, baka sa susunod na buwan, buntis na naman kung kanino. Kung alam niya, nananawa na ako sa pagsisikap. At sagad na ako sa mga problemang dinadala niya sa buhay namin. Apo nga dito sa tabi mo. Alam mo, pareho lang tayo ng kapalaran sa mga magulang. Ang nanay at tatay ko rin, puro sarili lang nila iniisip. Madalas nga, sinusugod ako dito sa fishport eh. Para manghingi lang ng mga pambisyo nila. Alak, sugal, gano'n. Sa halip na sila maging suporta natin sa mga hamon ng buhay. Eh wala naman tayong aasahan eh. Kundi ang mga sarili natin. Kailangan nating kumilos. Pero syempre, kailangan din nating manampalatayang pansamantala lang ang mahihirap na sitwasyon sa ating mga buhay. Obet? Obet, nasa si inay? Bakit basta nalang iniwan ang bata sa duyan? Hindi ko alam kung saan nagpunta ate. Nakukonsensya nga lang ako eh. Kaya hindi ko rin maiwan ang bata sa duyan. Binatean ko na rin. Kahit na inis ako kay inay. Ang problema nga, dahil alam niyang nandyan ka, tiyak na kung saan na naman siya nagpunta. Pagkatapos, ilang buwan pa matutuklasan natin, buntis na naman siya. Kapag nangyari yun, talagang lalayas na ako sa bahay na ito, ate. Hindi ko na kayang tiisin ang sobrang kahiya na dinadal sa atin ni inay. Cindy? Ano pala? Nay, Cindy? ang akala ko... Naglagalag na naman ako. Abay, hindi. Inilako ko yung mga tinda mong daing na bangus na nakita ko doon sa freezer. Niripak ko sa plastic ng tigta 3 piraso. Para ka ako madaling maibenta ng 300.
Sana nga, tuloy-tuloy na po ang ganitong magandang senaryo sa bahay na ito, Nay. Dahil namulat akong tama ka, anak. Na kung gugustuhin ko lang mamuhay ng maayos, kayang-kaya ko. Kaya ko naman talagang gawin yun. Tsaka, bakit pa ako maghahanap ng pagmamahal sa labas ng tahanan ito? Samantalang, nandito naman kayong magkapatid. Nadarama ko ang pagmamahal sa inyo. Pero yun nga lang, sa tagal ng panahon nagbulag-bulagan ako. Inay! Kahit tagal kong inasama ang pagkakataong ganito, walang laman ang mga dasal ko kundi ang muli ninyong tingnan ng buhay sa tamang direksyon nito. Yung mga pagtitiis nyo sa mga kakulangan ko. Yun ang nagmulat sa akin para pahalagahan ang inyong mga pagsisikap. Lalo ka na, Cindy. Nay! Yung mga pagsasakripisyo mo. Ngayon ko nakita ang mga kahalagahan. Anak, maraming salamat. Maraming salamat. Ang mga hamon at pagsubok sa buhay ng tao'y likas na at kaakibat ng araw-araw na pakikipagsapalaran sa mundo. Subalit hindi nararapat magpatalo. Kailangan nating bumangon, harapin ang mga ito upang mapagtagumpayan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Bobby Cruz, Phil Cruz, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects Jerry Mutiap. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Sanoga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Huminahon ka! Huwag ka munang basta magalit, Donato. Alamin muna natin ang pulot dulo ng lahat. Inay, sinuntok ang anak ko. Tapos sasabihin niyo, wag akong magalit. Anong klaseng payo ba yan? Pupuntahan kong walang yung batang yun. Igaganti kong anak ko. Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. Nakaaakit ang kapangyarihan. Kaya naman marami ang naghahangad na ito ay makamtan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Donato sa ating dunang sa kanyang panahon. O pagkatapos, anong nangyari, anak? Sabi ko po sa kanya, sige, suntukin mo ako. Mm. Susumbong kita sa papa kong pulis. Ha? Atras siya, kahit mas malaki pa siya sa akin. Yak, natakot na yon. Tama lang ang ginawa mo para hindi ka binubuli. Naalala ko po kasi yung sinabi niyo sa akin eh. Mas mabuti na yung ako yung mambuli kesa ako ang mabuli. O, totoo yun. Kaya ikaw, huwag kang papayag na maapi, ha? Opo. Lumabang ka at isumbong mo silang lahat sa akin kapag sinaktan ka. At ako nang bahalang marap sa kanila. Opo, Papa. Tatandaan ko yan. Ikaw naman, Donato, oo. Oh, Bakit ba ganyan lang tinuturo mo sa apo ko? Kung wala lang sa ibang bansa ang asawa mo, tiyak, pupunahin ka rin niya. inay, walang masama doon. Kaya may nangaapi dito sa mundo dahil may nagpapaapi. At ayokong maging ganon ang apo nyo.
Para saan pa taging pulis ako kung hindi ko siya ipagtatanggol? Dapat turuan mo siyang lumayo sa gulo at magkaroon ng mababang loob. Lola, yung mga hindi lumalaban, duwag yun. At ayaw po namin ni Papa ng ganun. Di ba po? Oo, anak. Kaya sa akin ka makinig lagi, ha? Huwag mong intindihin yung lola mo. Sobra naman ang anak ninyo, Aling Salud. Masyadong mabigat ang kamay sa mga bata. Bakit, Martin? Ano ba ginawa ni Donato? Naglalaro yung mga anak ko. Oh, Napunta ho ron sa bago niyang kotse. Aba, binatukan niya agad yung mga yun. ano? Pwede naman ho niya pagsabihang lumayo dun para wag magasgasan yung kotse niya. Kaso, binatukan niya kaagad. At saka niya pinagsisigawan. Maria Josep, pasensya ka na, Martin, ha? Ako na humihingi ng paumanhin sa masamang ginawa ng anak ko. Kuminsan kasi, pabigla-bigla itong si Donato, Porke pulis siya, malakas ang loob niyang saktan yung mga hindi makagaganti sa kanya. Ganun ba yun? Ewan ko ba kung bakit ganun siya. Hindi naman namin siya pinalaking barumbado. Inay, dapat lang sa mga batang yun ang batukan. Dahil matigas ang ulo nila. Hindi maglaro sa bakuran nila. Ang ingay pa. Pero mali pa rin yung ginawa mo, Donato. Hindi mo anak ka mga yun. Gusto mo bang gawin din ng iba yung kay Bonbon? Yan ang hindi nila magagawa sa anak ko, Nay. Dahil malilintikan sila sa akin. Mananagot sila. Kaya nga, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo ng kapwa mo. Anak, pakinig ka naman sana. Para sa iyo naman yung sinasabi ko. Mali na gawin mong panakot sa mga tao ang kapangyarihang ibinigay sa iyo ng batas. Tama na nga usapang ito. Sinisira niyo ang araw ko eh. Oh! Galing niyo, Papa! Tinamaan niyo yung target! Talagang magaling ang papa mo, anak. Alam niyo, paglaki ko, gusto kong maging pulis tulad niyo. Bakit naman? Kasi idol ko kayo. At saka, parang walang makapang-api sa akin. Matalino ko talaga, Bonbon. Talagang walang uubra sa'yo kapag pulis ka. Lalo na kapag mataas ang ranggo mo. Kaya tama lang, nahangarin mong maging pulis. Lito, Apo, Po, halika nang kumain at habang mainit pa itong pagkain, mamaya mo na ituloy ang pagbabasa mo. sige po, Lolo. Oh, Lolo, Ano yan? may tatanong po sana ako sa inyo Tungkol saan? Bakit po ba hindi ko kinagis na ng nanay at tatay ko? Apo, buntis noon ang nanay mo sa'yo. Kaso niloko siya ng tatay mo. Sinawing palad naman na mamatay siya nang isilang ka. Kung ganun, talagang putok ako sa buho. Ano? Apo, may magulang ka. Huwag mong pansinin ang madalas na panunukso sa'yo ni Bonbon. Inggit lang yun sa'yo dahil mas matalino ka sa kanya. Minsan po kasi, Lolo, nakakabi ko na siya Lagi na lang niya akong pinapaya sa mga tao. Lagi niyang pinapanakot ang papa niyang pulis. Hayaan mo, Apo. Kakausapin ko si Salud, yung lola ni Bonbon. Baka sakaling mapagsabihan niya ang kanyang apo at makinig sa kanya.
Putok sa buho. Dali nga. Lagi mo na lang ako tinatawag ng ganun. Alam mo namang Lito ang pangalan ko ah. O bakit? Totoo namang putok ka sa buho ah. Kasi wala kang nanay tsaka tatay. Ha? Uwi na ako. Tiyak na inintay na ako ng lolo ko. Hindi ka lang pala putok sa buho eh. Bastos ka pa. Kinakausap pa kita, iiwan mo na ako. Eh, ano ba ang sasabihin mo? Tigilan mo ng pagsipsip sa advisor natin, ha? Alam ko naman eh. Kaya matataas yung mga grade mo sa test natin. Dahil sumisipsip ka sa teacher. Hindi totoo yan ah. Ito yan! Kunwari, tinutulungan mo pa. Di mo naman ako kayang talunin sa mga test kung hindi ka sisipsip eh. Kasi matalino ako. Nag-aaral din ako mabuti, Bonbon. Kung ayaw mo maniwala, bahala ka. Talagang hindi ako naniniwala sa'yo. Batok ka sa buho, no? Tama na ah. Walang nanay, walang tatay, putok sa buho. Putok, putok, putok. Ikaw ang tumigil ka na. Aray! Walang niya ka! Sinuntok mo ako, ha? Mandangan sa papa ko! Papa! Lolo! Oh, Bonbon, bakit ka umiiyak? oo nga. Ano nangyari? Umahangos ka pa ng dumating. Kasi si Lito, Oh. tinuntok ako! Eto! Oo nga. Walang yan yun. Hindi na natakot sa kinalaban niya. Huminahon ka. Anong yung minahon na Ka yan? munang basta magalit, Donato. Alamin muna natin ang punot dulo ng lahat. Inay, sinuntok ang anak ko, tapos sasabihin niyo, huwag akong magalit. Anong klaseng payo ba yan? Pupuntahan kong walang yung batang yun. Igaganti kong anak ko. Sargento, pasensya na kayo sa apo ko. Nabigla lang siya sa pagkasuntok sa anak nyo. Nagalit lang talaga sa pagtawag sa kanya ng putok sa buho ni Bonbon. At ang ibig niyo sabihin, kasalanan ng anak ko, ganon. Ang ibig kong sabihin, hindi naman po pala away ang apo ko eh. At ang anak kong palaaway. Ang hirap sa inyo, Mangklaro. Matanda na kayo, wala pa kayong pinagkatandaan. Sakit nyo naman magsalita, Sargento Donato. Tama na po, Lolo Claro. Dahil ipinagtatanggol mo pang apo mo, kasalanan naman niya talaga. Maniwala po kayo. Si Bonbon po talagang nangulang mga sar. Sinungaling! Kahit sa akin. Sinungaling ka! Dapat sa'yo turuan ng leksyon. Sargento, teka, babarilin yung apo ko. Lolo. Huwag naman, Sargento. Huwag, ha? Bata yan eh, maawa ka. Ganon! Kung ganon, magsama kayo! Lola, salud. Nagsisisi po ako. Ana, di ko nalagay ng sarsilito. Para hindi niya ako sinuntok. Kasi manahingit ako sa kanya eh. Kasi palaging matataas ang nakukuha niyang grade sa test namin. Sana nga, Apo. Hindi mo na lang tinawag ang papa mo. Sana makaligtas si Nalito sa kamatayan. Huwag sana sila mamatay. Apo, sandali ah. Matawag yung anak ni Claro na nagbabantay sa kanila sa ospital. Hello, Nida? O ano, kumusta na? Ano nalagay ng maglolo? Ha? Lola, bakit po? Ano po sabi nung kausap niyo? Patay na sina Claro at Lito, Apo. Hindi sila nakaligtas sa pagkabaril ng baba mo. Ibig sabihin, mabibilang ko si Papa. Ayoko
Inay, mabuti dumating na kayo. Kanina ko pa kayo hinihintay. Hinintay ko pa yung tawag ng nagbabantay kina Claro. Kaya ngayon lang ako nakapunta Kumusta ho? Nagkamali na ba si Mang Claro? Si Lito, ano nang nangyari sa kanya? Inay, kahit sagutin pa natin ang lahat ng gastos nila at bigyan pa natin sila ng pera, gawin nyo. Ang importante, makalaya ako dito. Anak, tatagan mo sana loob mo. Ano pa ibig nyo sabihin? At bakit kayo umiyak? Ano na ba nangyari? Wala na yung mga binaril mo. Oh, Patay na si Nalito at Mang Claro. hindi. Diyos ko. Ano itong nagawa ko? Paano na ako ngayon? Paano na? Kung nakinig ka lamang sana sa akin noon, na lumayo sa gulo at maging mahinahon, hindi mo sana sasapitin ito eh. Patawarin niyo ako, Nay. Patawarin niyo ako. Sikapin mo magpakabait dito, anak. Hihintayin namin na yung paglaya. Patawarin mo po ako, Diyos ko. Naging mapagmalabis ako. Patawad po. Di lamang alak, droga at salapi ang nakalalasing, kundi maging ang kapangyarihan. Kaya marapat lamang na ito'y gamitin ng tama upang huwag mapahamak sa kanyang panahon. Mga nagsigala, Phil Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Lionel Benjamin, at Susan Robles. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Sinungaling malandi! Trixie, dahil sa lalaking yun, sinampal mo ako? Wala kang kwentang kaibigan. Ayaw na kita makasama pa kahit kailan! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Bakit nga ba may mga kabataang waring hindi matuto? Ilang ulit nang nadapa, wala pa ring ingat. Ganito po ang naging karanasan ni Trixie sa ating durang sa kanyang panahon. Uy, Trixie, pumapasok ka na pala uli? Oo, Cindy. Ang saya ko nga eh. Dahil narito na uli ako sa university. Ang hirap ko yung mga anak at mag-alaga ng bata. Eh, sino nag-aalaga ngayon sa mga anak mo? Lalo na doon sa baby. Si Inay. Ay, naku, Cindy. Para talaga ako nakakawala sa hawla. Ang sarap ng feeling. Eh, yun nga lang. Grade 10 pa rin ako hanggang ngayon. Kasi nga, ang tagal kong nahinto. Kaya nga dapat, studies na lang yung asikasuhin mo this time. Wala na munang BF para makatapos ka ng high school. Inggit nga ako sa iyo eh. Malapit ka nang matapos sa college. Matatapos ka rin, girl. Sumunod ka lang sa payo ng parents mo. Ito naman. Ang tagal natin hindi nagkita tapos sermonan mo lang ako. Ibahin mo na nga ang usapan natin. Ikaw talaga, oo. Ano naman ang gusto mong pag-usapan natin? May naging kaibigan ako, super gwapo. Vic ang name niya.
dumaan sa inyo bukas? Ay, oo, paring Rufo. Kaya magpunta kayo ng pamilya mo, ha? Anong okasyon? Hindi mo pa naman berde, ah. Uy, taong ire naman, oh. Bukas na graduation sa college ni Cindy namin. Ay, oo nga pala. Graduation na ni Cindy nyo. Tama. Nakakalimutan ko. Buti pa kayo ni Tinding. Nakatapos na ang bunso nyo, samantalang si Trixie namin hindi pa rin. Uy, bakit? Nag-aaral na naman siya ngayon uli, di ba? Oo, pero mukhang hindi pa rin seryoso. Ha? Para bang hindi pa rin nadadala sa 2 ulit ng pagkabigo sa pag-ibig. Nakita kong magkasamang umalis sina Trix at Cindy. Babatiin ko nga sana, kaya lang ang layo nila eh. Ay, nagpasama sa anak natin si Trixie. Ay pupuntahan daw na birthday party yata. Ay, nako. Talagang yung anak ni Rufong yun, nakuha pang mag-party. Malamang na iniwan na naman niya sa mga magulang niya ang kanyang mga anak. Alam mo, Lucas, hindi ko talaga gustong ugali nitong si Trixie. Tigas ang ulo. Kaya siya napapahamak eh. Kasi nga hindi nakikinig sa magulang. Kung hindi nga lang kaibigan natin si Rufo. Gusto ko sana iwasan ng anak natin si Trixie. Ay, Hindi siya magandang kaibigan. tama ka. Pero, huwag kang mag-alala, ha? Hindi naman niya naaakay sa paggawa ng mali ang ating anak. Oy, ayan, katunayan, tapos na sa kolehiyo ang ating si Cindy, ha? Kasi naman... Mabait at masunurin ang ating anak, huwag kang mag-alala. Patuloy na lamang natin siyang papayuhan, paalalahanan, ha? Huwag niyang tutularan ang maling ginagawa ni Trixie. Kahit pa nga kaibigan niya yun. Galing kayo sa mall ni Vic? Oo, nagpasama ako sa kanya na bumili nitong damit na dala ko. Alam mo, girl, pinamerienda niya ako. Tuwang-tuwa ka, ha? Siyempre naman. Alam mo naman crush na crush ko siya, hindi ba? Trixie, parang kaibigan lang, ha? Huwag kang masyadong mahulog ang loob mo sa lalaking yun. Ito naman. Bakit? Mabait naman siya. Feeling ko nga, malapit na siya magtapat sa akin. Kasi baka mamaya, matulad ka rin doon sa 2 pinagkatiwalaan mo. Baka lokohin ka. At sasaktan ka lang din ng Vic na yun. Salamat at pinagbigyan mo kung madalaw ka dito sa inyo, Cindy. Maayos ka naman nagsabi sa akin, Vic. At saka, hiningi ko rin yung permiso ng parents ko. Pumayag naman sila. Kaya, pinadalaw kita rito. Iba ka talaga. Hindi ka lang mabait at matalino. Mabuting anak pa. Ayoko mo pahamak eh. Kaya lagi kong sinusunod yung pangaral ng mga magulang ko. Maswerteng magiging boyfriend mo. Wala pa sa isip kong pag-ibig. Sa ngayon, ang focus ko, pagkuha ng lisensya para maging ganap na teacher. Tsaka ako na lang iisipin yung pag-ibig pag may trabaho na ako. Sandali nga, Cindy. Ay, Trixie, ikaw pala. O, kumusta na? Ilang araw ka rin hindi nagpakita sa akin, ha? Huwag mo nga akong kumustahin. Traitor. Bakit ka naman nagsalita ng ganyan? Dahil yan ang totoo. Kala ko kaibigan kita. Yung pala traitor ka. Mga agaw. Nagkakamali ka. Wala akong inaagaw sa iyo. Huwag ka na magsinungaling. Inaagaw mo sa akin si Vic. Ang lalaking gusto ko.
Ilang beses ko na siya nakitang dumadalaw sa inyo. Trixie, hindi kita niloloko. Oo, dumadalaw siya. Nagtapat din ng pag-ibig sa akin, pero hindi ko siya tinanggap. Dahil nga alam ko, gusto mo siya. At isa pa, wala akong damdamin para sa kanya. Sinungaling ka, malandi. Ah! Dahil sa lalaking yun, sinampal mo ko. Wala kang kwentang kaibigan. Ayaw na kita makasama pa kahit kailan. Hindi mo dapat ginawa yun kay Cindy, Trixie. Sinaktan mo siya. Hiniya pa sa mga tao. Anong klase kang kaibigan? Kasalanan niya. Kaya ko ginawa yun. Pwede ba wag mo siya ipagtanggol? Hindi niya kasalanang dinadalaw ko siya. At lalong hindi niya ako inagaw sa'yo. Dahil wala naman tayong relasyon. Vic! Kaya wala kang karapatang saktan sino mang babaeng gusto kong dalawin. Sorry, Trixie. Oo, nakipagkaibigan ako sa'yo. Pero hanggang doon lang yun. At ginawa ko yun para mapalapit din kay Cindy. Ano? Gusto kong tulungan mo ako sa kanya. Dahil siyang mahal ko. Sama mo. Pinaasa mo lang pala ako. Hindi kita pinaasa. Wala akong ginawa o binitiwang pangako sa'yo para umasa ka. Isa pa, Trixie. Ang gusto kong maging girlfriend ay yung dalaga. Hindi yung may 2 anak na. Tumahan ka na, anak. Walang may tutulong sa iyo ang pag-iyak. Kakaiya ako, itay. Kakaiya. Anak, 2 beses ka nang nadapa. Niloko na mga minahal mo. Ngayon naman, nagmahal ka at nasaktan sa hindi ka naman gusto. Hindi kaya may nais ipahiwatig sa iyo mga pangyayaring yun, anak? Itay. Hindi kaya dapat kalimutan mo muna ang tungkol sa pag-ibig. Ituon mo ang pansin mo sa kinabukasan ninyo ng iyong mga anak. Napapabayaan mo na sila eh. Wala kang ginagawa para paghandaan ang kanilang kinabukasan. Tawarin niyo ako, itay. Nagbuhay dalaga na naman ako. Kaya eto, nasaktan na naman ako. May pagkakataong ka pa, anak. Bumangon kang muli. Aalalayan ka namin ng iyong inay. Kumusta ang karinderya mo, Trixie? Okay naman po, itay. Nakakatuwa nga po eh. Dahil mula po ng payagan ninyo akong buksan ito, malakas pa rin po ang kita ko hanggang ngayon. Mabuti naman. Salamat po sa inyo ni Inay ha, sa mga pagkakataong ibinigay niyo sa akin. Ngayon, unti-unti na ako nakakabangon at nakakaipon. Nababantayan ko pa po mga anak ko. Ang kabutihan mo ang hangad namin, Trixie. Lalo na ngayong may mga anak ka na. Kaya sana, huwag ka nang magsayang pa ng panahon. Pangako po, itay. Hindi ko na po ulitin pa ang mga naging pagkakamali ko. Ay, siya nga pala. Nakapasa na sa licensure exams for teachers si Cindy. Balita ko'y magtuturo na rin siya sa Manila. Ang galing niya talaga. Naabot na niya ang pangarap niya. Bakit hindi mo siya puntahan? Humingi ka ng tawad sa mga sinabi at ginawa mo sa kanya. At buuin niyong muli ang inyong pagiging magkaibigan. Nahihiya po ako eh. Sobra ko pong nasaktan ng kaibigan ko. Baka hindi niya po ako patawarin. Anak, patawarin ka man niya o hindi, ang mahalaga, na ipadama mo sa kanya ang iyong pagsisisi at pagbabago.
Maupo ka, Trixie. Salamat po, Aling Tinding. Sandali na lang. Lalabas na si Cindy. Nay! Sino po yung bisita? Uy, Ako, Cindy. Trixie! Ay, kumusta ka na? Eto, may karinderya na ako sa bahay namin. Yun ang pinagkakakitaan ko ngayon. Ay, Ikaw, balita ko, isa ka ng ganap na teacher. awa ng Diyos. Bukas nga ang alis ko papuntang Maynila. Doon ako magsisimulang magturo. Congratulations, ha? Ibig bang sabihin niya, hindi ka nagalit sa akin? Oo, pasensya ka na sa akin, ha? Naging makitid ang isip ko. Patawarin mo sana ako sa lahat ng mga ginawa at masasakit na sinabi ko sa'yo. Kalimutan na natin yun. Ang importante, magkaibigan na uli tayo. Salamat sa pangunawa. Ay, siya nga pala. Sana sa isang buwan, sa birthday ng bunso ko, narito ka. Ah, sure. Oo, darating ako. Pinaghahandaan mo na. Oo, wala mang ama-ama anak ko. Sisikapin ko naman maging isang ulirang ina sa kanila. Ang payo lang magulang ay pakinggan. Ito'y isaisip at laging lakaran. At ikaw ay maliligtas sa kapahamakan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at Phil Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang